So yun mga ka-riders, at pauwi na tayo. Today is 1 year old na siya. Parang tao lang ah. Isang taon na mga ka-riders itong aking NS2 YTX 125. So yun nga, I'm so proud that nakaabot ako isang taon kasi first time nangyari sa buhay ko to. Nagkaroon ako ng motor na umabot isang taon. The last time I had this motorcycle, yung Kawasaki Fury 125, tumagal lang siya sa akin ng 8 months. And then binigay ko sa airmat ko kasi hindi ko nababayaran, hulugan kasi siya na nagtuloy at ang kapatid kong gumagamit. Pero tagal na yun, mga 11 years ago. So tagal na. So yun, kaya proud ako dito pag achievement to na narating ko. Kumbaga ano yun eh, umabot isang taon ng motor mo, ibig sabihin ayos. Hindi tayo dumaan. So yun no, ikot lang tayo saglit ng Marcos Highway and then uwi na tayo. Review lang natin ng konti ito si YTX ko, kung ano yung mga naging issues ko after a year, mga napalitan ko, mga dinagdag ko, yung ganun. Kasi last time no, sa vlog ko, nasabi ko na rin naman yung mga dinagdag ko. And yun, yung mga issues nga pala, so far wala naman ako naging issues talaga sa kanya ng sobra. Ang pinaka naging nahihirapan lang ako nung inayos ko talaga to yung kumalas yung kadena niya. So nibiyahe kasi ako nun papuntang bandang Ermin Garcia sa Aurora Boulevard, paliko ng Ermin Garcia. Biglang kumalas yung kadena, ang luwag na kasi. So yun, buti na lang ito pa may tools, pero yung tools na yun galing pa ng bahay. So ang ginawa ko, pinaano ko pa siya, pinalalamog din para lang matala yung tool sa akin. Ayun, nakakabit ko naman and naikabit ko na maayos, kaya okay lang. Hindi naman siya nakapigtas kumalas lang siya, parang tumalon kasi nga maluwag. So yun mga ka-riders, huwag nyo hayaang maluwag kumaandar, pinatatakbo nyo yung motor nyo na maluwag kasi yun ang mangyayari, kakalas po talaga yan. And then yun, nung naayos yun, naigpitan ko, kailangan mo lang i-align. So yun, thank God kahit paano may knowledge, basic knowledge naman yun. So yun, iba-vlog ko rin yun balang araw kasi wala na sa warranty, tapos na yung warranty period ng aking YTX. So ako nang gagawa niyan. Pwede na mo ipagawa sa kasa, kaya lang yung price nun doble na. Kasi nga babayaran mo yung labor nila, and at the same time yung oil at kung ano pang makita nila dun. So yun, at least may idea ako kung paano mag-change oil, palit ng oil filter, kasi nga napapanood ko, nakikita ko dun sa gumagawa. So yun lang naman yung pinaka naging major problema ni YTX. Aside dun, wala na.
lahat okay, stock pa yan. Ayun lang, nilagyan ko lang ng visor, headlight visor, tank cover. Yung tank cover na yan para iwas yun pag umuulan, iwas pasok ng tubig, kasi may issue daw to na konting ulan mapapasukan ng tubig agad. So yun, ginagapang ko na. And then yun, pinalitan ko yung footrest, ginawa kong parang chrome stainless steel. So ganun. And then ano po ba, yun lang. Yung taillight, yun yung 3 beses na nagpalit niyan, sinapunde. Yun lang. Yung rear brake light niya, hindi ko pa napaayos, pero pa naman akong front brake. So pag nag-press ako ng sabay naman yan, ginagamit ko. Kaya pag pinress ko pareho, ilaw talaga yung likod. Ayoko kasi mga ka-riders yung rear brake lang gagamitin, lagi po sabay talaga. Nasanay na lang ako. So yun yung mga na-experience ko, pinalitan, dinagdag. Bukod dun, wala na yun, top box. Lagyan ko ng top box kasi para sa mga tools, kapote, kailangan yan, lalo na sa tulad ko, bumibiyahe ako. So talagang kailangan ko yan. Ayan, tapos yung gulong, okay pa naman yung gulong. Siguro mga pag talaga napudpud na or talagang makikita naman kung wala ng thread palitan natin ng dual sports pa rin, yung ganito pa rin. Then para mas maging ano pa rin, kasi mas gusto ko yung gano'n para kahit rough road yung daan, okay lang. Hindi naman ako in for speed talaga. Yan. So, ano po ba, so yun lang naman yung pinaka niya. Tapos yun, paikot na tayo mga ka-riders. Yun, katuwang ko rin pala to sa paglalalamove ko, kaya sobrang okay na itulong nito sa akin. Alam mo yun, kumikita ako, nakakaipon kahit pa paano para doon. Kaya okay, malakas to mga ka-riders, itong YTX. Halos lahat naman yata ng category, basta category niya na pang tricycle, malakas, lalo sa akyatan. Hindi ka maiwanan. The best to. Although yung brakes lang, kasi drum brakes, pero okay na, pwede na rin. Basta yun lang. At sanayin yung sarili nyo, dalawang kamay, front brake, yung hand brake, and foot brake, para talagang kapit na kapit. So yun, yun lang yung pinaka naging ko. Gustong gusto ko tong bike na to, proud ako sa bike na to, sobrang lakas, sulit, hindi ka magsisisi, built para patrabaho, pang business. Kahit ilan ikarga mo yan, nagkarga ako nito mga riders, mga 30 kilos siguro yung, plus ako pa, mabigat ako. Kinaya niya, hinatid ko din sa may bandang Muntalban. Wow, grabe. Pero kinaya niya yun nga lang, dahan-dahan. Pero yun, tapos yun, yung shock absorber nito sa likod pala, tinanggal ko yan, ginawa ko single para cool daw. Nung nagkarga ako ng mabigat, parang salo sa sayad na yung yung sa likod, yung gulong. Kaya ang ginawa ko, binalik ko. Patagtag, yes, but it's okay for me. Kasi may times naanto ko pag nagdadrive. So pag matagtag, magigising ka. And kahit magkarga ka ng mabigat, kaya, kasi nga 4 yung shock. So yun. Tapos yun, top speed nakuha ko 100 kilometers per hour. Hindi pa nga full throttle yun pero hindi ko na sinagad kasi baka mamaya nagigigil na mga ka-riders pag 100. Hindi pa ganun kalakas, pero pag sinagad ko pa baka magigigil na, gusto mahirap na.
So yun, it's a nice ride. Sunday afternoon, na-review ko si YTX 1 year and I'm so proud at yan, laki na itulong sa akin ito. Lalo na sa paglala-ride bilang lala rider. So yun mga riders, so please like, sana nagustuhan niyo yung video ko na to, and kung nagustuhan niyo, please like niyo po and share, or if you have any comments or suggestion, comment lang po kayo kung anong gusto niyo pang sabihin or itanong. Ayan, tapos ride safe, like yung sinasabi yan. Tapos defensive driver lang tayo mga ka-riders. O minsan bumibirit-birit pag may chance open highways, yan walang problema. Pero kung medyo masikip yan, wag na. Dapat lagi tayo always in the safe side. Okay? So yun mga ka-riders, malapit na ako sa bahay. So hanggang dito na lang ulit. Ride safe palagi mga ka-riders, and thank you for watching, and see you in my next vlog.